China, hindi nagpatalo, gumanti rin at nagpataw ng sariling taripa para sa mga Amerikanong produkto. Ito na yata ang pinakamalaking trade war na nangyayari sa dalawang higanting bansa. Matapos ang sunod-sunod na taripa na ipinataw ng Estados Unidos sa China, hindi na nagpatumpik-tumpik ang China at gumanti ito ng sarili nitong mga taripa laban sa mga produktong Amerikano. Isang malawakang trade war na naman ang nagbabanta sa dalawang pinakamalalakas na ekonomiya ng mundo. Ano ang mga hakbang na ginawa ng China at paano ito makakaapekto hindi lang sa US kundi sa buong mundo? Yan ang ating aalamin. Bilang tugon sa agresibong pulisiya ng Estados Unidos, naglunsad ang China ng bagong taripa laban sa mga produktong Amerikano, kabilang ang agricultural products tulad ng soybeans, mais at trigo, sasakyan, teknolohiya at electronics, and liquefied natural gas, LNG. Noong Pebrero 4, inanunsyo ng China ang pagpataw ng karagdagang 10% at 15% na taripa sa piling mga produkto mula sa US na epektibo simula Pebrero 10, 2025. Ang hakbang na ito ay isang malinaw na mensahe ng Beijing na hindi sila magpapadaig sa pressure ng Amerika, lalo na't malaki ang epekto nito sa ekonomiya ng US. Ang mga magsasakang Amerikano na umaasa sa Chinese market ay makakaranas ng pagbagsak ng kita, ang industriya ng sasakyan ting bumagal ang bentahan sa China at ang export ng enerhiya ng US ay maring bumagsak. Sa global market, maaring tumaas ang presyo ng mga apektadong produkto, magdulot ng inflationary pressures at maapektuhan ang global supply chain. Ang hakbang na ito ng China ay nagpapakita ng kanilang strategic proposition upang ipagtanggol ang kanilang ekonomiya, ngunit may panganib din itong dala sa sariling merkado ng China na maaaring makaranas ng pagbagal. Sa kabila nito, posibleng maghanap ang US ng alternatibong merkado para sa kanilang produkto, habang ang ibang bansa ay patuloy na minomonitor ang tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo na maaaring makaapekto sa diplomasya o global market sa hinaharap. Sa madaling sabi, tinarget ng China ang mahahalagang industriya ng US para mapilitan itong umatras o maghanap ng mas magandang kasunduan. Paano maapektuhan ang US at ang mundo? Hindi lang ang US at China ang maapektuhan dito, kundi ang buong global economy. Ang mga ilan sa epekto nito ay tulad na lamang ng una, dagok sa US farmers at exporters. Ang China ang isa sa pinakamalalaking importers ng agricultural products mula sa US. Sa kanilang bagong taripa, maraming magsasaka ang malulugi at maaaring mawalan ng kita. Hindi ito magandang balita, lalo na sa mga estado sa US na umaasa sa agrikultura. Ikalawa, mas mataas na presyo ng bilihin. Dahil sa dagdag na taripa, ang mga produktong Amerikano sa China ay magiging mahal. Posibleng bumaba ang demand para sa mga produktong ito at sa huli, maaaring ipasa sa mga consumer ang dagdag gastos. Ikatlo, apektado rin ang iba pang bansa. Ang trade war ay may domino effect. Halimbawa, kung bumagal ang ekonomiya ng US at China, maraming ibang bansa ang madadamay. Ang mga bansang may malakas na relasyon sa parehong bansa tulad ng Germany, Japan at mga bansa sa Southeast Asia, kasama ang Pilipinas, ay maaaring makaranas ng pagbaba ng export at foreign investments. Ano ang implikasyon sa ekonomiya at market? Ang sagupaan ng taripa ay may seryosong epekto sa global market, lalo na stock market volatility. Kapag may trade war, madalas itong nagdudulot ng takot sa mga investors. Posibleng bumagsak ang stock prices ng mga kumpanyang heavily involved sa international trade. Sa US, maaaring bumaba ang shares ng malalaking korporasyon tulad ng Tesla, Apple, at iba pang tech giants. Magkakaroon din ng inflation at slowdown ng ekonomiya. Dahil sa mas mahal na produkto, tataas ang inflation rate. Mas mataas ang presyo ng bilihin pero hindi tataas ang kita ng tao. Kaya maaaring bumagal ang economic growth. Magkakaroon rin ng shift sa supply chain. Dahil sa trade war, maraming kumpanya ang maaaring maghanap ng bagong suppliers o ilipat ang kanilang production sa ibang bansa tulad ng Vietnam, India o Mexico para makaiwas sa taripa. Ang tanong, sino ang mas talo? Sa unang tingin, parang mas malaking dagok ito sa US, pero hindi rin ligtas ang China sa epekto nito. Kahit pa malaki ang merkado ng China, bumabagal na rin ang kanilang economic growth. Ang trade war ay maaring magpabagal pa rito. Dahil rin sa taripa, mas lalo pang maghahanap ng ibang trading partners ang China, gaya ng Russia,
India at Europe. Ang trade war sa pagitan ng US at China ay may malalaking panganib na maaring magdulot ng pandaigdigang economic instability. Una, ang mas mataas na taripa ay magpapataas ng presyo ng mga produkto, lalo na sa US kung saan ang mga mamimili ang pangunahing tatamaan ng inflation. Ang mga teknolohiyang inaangkat mula sa China, pati na ang murang damit mula sa Shein at Temu, ay maaring maging mas mahal. Habang ang mga magsasaka at negosyong umaasa sa export sa China ay makakaranas ng pagbagsak ng kita. Pangalawa, maaaring bumagal ang pandaigdigang supply chain, lalo na sa sektor ng high-tech at enerhiya, na maaaring magdulot ng production delays at mas mataas na gastos sa negosyo. Pangatlo, ang patuloy na tension ay maaaring humantong sa mas matinding retaliatory measures, gaya ng mas malawakang paghihigpit sa exports ng China ng mahahalagang mineral na ginagamit sa mga semiconductor at electronics. Sa pinakamasamang senaryo, maaaring lumala ito sa isang full-scale economic war na magpapahina hindi lang sa dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo, kundi pati na rin sa mga bansang umaasa sa kanilang kalakalan na maaaring magdulot ng mas malawak na financial crisis sa global market. Habang nagsasagutan ang US at China, maraming ibang bansa ang naghahanap ng paraan para maiwasan ang matinding epekto nito sa kanilang ekonomiya. Tulad na lamang sa Southeast Asia, ASEAN countries. Maaaring samantalahin ito ng mga bansang tulad ng Vietnam at Indonesia upang maging bagong manufacturing hubs. Sa mga European Union naman, patuloy ang paghahanap ng EU ng alternative suppliers para hindi masyadong maapektuhan ng US-China tensions. At sa Pilipinas, bilang isang bansa na may relasyon sa parehong US at China, kailangang maging maingat ang Pilipinas. Posibleng makakuha tayo ng foreign investments mula sa mga kumpanyang ililipat ang manufacturing mula China. Ano ang posibleng susunod na mangyari? Sa mga susunod na buwan, may ilang posibleng senaryo na maaaring maganap kaugnay ng US-China trade war. Una, maaaring magkaroon ng diplomatic talks upang mapahupa ang tensyon at makahanap ng kasunduan. Pangalawa, kung parehong hindi aatras ang dalawang bansa, lalong lalala ang trade war, magpapataw ng mas mataas na taripa at mas maraming industriya ang maaapektuhan. Pangatlo, posibleng lumipat ang mga negosyo ng kanilang investments sa ibang bansa na may mas magaan na trade relations upang maiwasan ang epekto ng hidwaan sa ekonomiya. Ang sagutan ng taripa sa pagitan ng US at China ay hindi lang simpleng economic battle, kundi isang strategic na labanan ng kapangyarihan. Bagamat pareho silang may matinding epekto, ang tunay na matatalo rito ay ang mga maliliit na negosyo, manggagawa, at consumers na maaapektuhan ng mas mataas na presyo at pagbaba ng demand. Sa huli ang tanong, sino ang unang aatras? Matatapos ba ang labanang ito sa isang kasunduan o magiging mas matindi pa ang bakbakan sa ekonomiya? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.